Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin itong si magiting ating general ngayon sa ating henerasyon. Walang iba kundi si General Torre. At itong sundalong kanin. At ito ho, pag-usapan ho natin, walang iba sundalo ng 19 kopong-kopong. Panahon pa ng pinatubo. Walang iba kundi si ito, yung mabaho ang hininga. Dahil puro kabahuan ng sabunganga ang lumalabas. So patay rito, mga Marcos vlogger, papatayin daw, sisilaban. Walang iba kundi si Dado. Ganda ng introduction natin sa kanya, no? Sundalong kanin, sundalo ng 19 kopong-kopong. At yung pagiging matapang niya, panahon pa ho ng nila Andres Bonifacio. Nako, eto na nagsalita ho si General Torre sa isa hong ginawang pag-interview programa ni Mike Abe. Kilala nyo naman ho si Mike Abe, mga kababayan. Journalist ho yan at isang YouTuber din ho, mga kababayan. Na kung saan nagkaroon ho ng interview ho rito kay General Torre na kung saan, nako! Eto na. Naloko na! Mukhang paparating na ang warrant, mga kababayan, Mukhang paparating na ang warrant. Pakinggan nyo to, Kad mo sa DOJ, nakaharap din kayo nung unang kinasuhan mo. Sino ba yon? Si Captain Dado ba yon? Sino ba yung isa rin palamura? Maraming pagbabantang ginagawa. Ang ganda rin pala ng introduction sa'yo ni Sir Mike Abe, parang introduction. Kasi mga kababayan dati ito, pag nag-live ito sa bahay niya, ewan ko kung kwarto niya ba yun o sala o ano na kung saan ang background niya yung parang ilaw niya pang 45 days na iilaw ng sisiw. Grabe ho makapag-live to, mga kababayan. Putik. Papapatay daw yung mga Marcos vlogger, sisilaban daw yung mga pamilya, dinamay-damay na, lahat. Ito lang kayo nalaman. Tapos, nung nakaraan, nag-live, kasama yung kanyang alalay na si Metran. Miyembro niya ng FGF. Kasi dalawa lang yan yung pinuno, tapos alalay niya, si Metran. Sila lang naman dalawa miyembro niyan. Gumawa ng live. Putik, grabe pagtatanggol kay General Torre, pinagtanggol sa mga DD shit. Pinagsabihan, inaway mga DD shit ni Dado. Sabi ba naman, huwag niyong pe-personally si Dado, huwag niyong itadama yung pamilya, Ako makakalaban niyo. Nagkaharap lang sa prosecutor ng DOJ, bumait na bigla. Ano nangyari dito, no? Huwag niyong pe-personalin. Stick tayo sa issue. Huwag niyong dadama yung pamilya. Nakabuti. Sabi nga sa inyo, nagkakaharap sila sa prosecutor. Halimbawa, ako si Dado. Ito kaharap ko si General Torre. Ito yung prosecutor. Isipin mo si Dado, lagi lang nakaganyan sa prosecutor. Di mo lang makaganon sa... Mula umpisa yata hanggang katapusan, nakaganyan lang yata sa prosecutor. Di man lang, sumilip man lang natingin kahit konti kay Dado. Kay General Torre. Grabe. Di man lang sumulip lang konti kay General Torre. Ito, ano sabi ni General Torre sa ginawa niyang live, sa ginawa niyang bait-baitan? Pakinggan natin. Nagkaharap kayo kahapon. Anong nangyari, General? Ayun, nagbabait-baitan po. At
Alam mo, Dado, sir, hindi mo naman mauuto to si General Torre. Yung ganyang datingang pananalita, pag-iisip, tapang, hindi mo basta-basta masasaywar yan. Hindi mo basta mabablap yun, hindi mo basta mare-reverse psychology yan, yung mga ganyan datingan. Wala. Ikaw pa hamon paiikutin yan. Oh, ano sabi? Ayun, nagbabait-baita. Nagbigay ng counter affidavit niya. Nang binasa ko kahapon, dinesisyon ako na agad. Sinabi ko sa aking lawyer. Oh. Nagbigay ng counter affidavit doon sa sinampang kaso ni General Torres sa inciting to sedition. Samantalang sabi niya sa mga nakaraan sa live niya, ulihin niyo na ako! Labasan niyo na ako ng warrant. Hindi ko na sasagutin yan. Hindi ko na ika-counter yung kaso na sinampa sa akin ni General Torres. Total, sigurado, malamang, may hatol na agad yan. Bakit sasagutin ko pa? Ba't ika-counter ko pa kung mayroong nakareding hatol na naman? Hindi ko na sasagutin yan. Maraming nagbibigay sa akin tulong. At least, magiging bayani ako, sisikat ako. Tsaka ako bababa dyan, tsaka ako lulutang dyan. Magpapahuli ako, magpapakulong ako. Ngayon, lumabas, sinagot yung demanda ni General Torre. So, ibig sabihin, ayaw niya rin mababaan ng warrant. Kasi, kung talagang gusto mong magpahuli, gusto mo talagang mababa ng warrant, hindi mo nasasagutin yan para mababaan ka ng warrant, di ba? Ba't sinagot mo? Ang hirap eh. Ang hirap yung mga sinasabi niyo sa live niyo, hindi naman ganun ang totoong nararamdaman niyo eh. Sa tingin mo, sino nakuto mo rito? Kami? Yung mga follower mo. Sabi niya, nag-live pa yan nung January. Unang live niya ng January. Si BBM, hanggang January na lang. Pinatapos lang namin yung holiday, yung Pasko bagong taon. January na lang yan. Akala mo talaga kung sino. Akala mo talaga powerful na. Akala mo kung sinong ma-influence ang tao para makapagsalita ang putik. Sino ka ba? Sino ka ba? Ano akala mo? Nag-isandalo ka lang dati. Resign ka pa. Nagka-YouTube channel ka lang. Ano feeling mo? Stronger ka? Gano? Makapangyarihan? Ay, nako. Meron daw silang grupo FGF. Tanong ko nga sa inyo, ulitin mong, nakarehistro ba yan? Ang hilig nyo mag-imagine, Huwag na tayong mag-submit ng reply affidavit para for resolution na kagad ang kaso. Kasi ako'y naniniwala na wala naman siyang naidepensa at wala naman siyang na-deny doon sa kanyang sinabi. Kaya tingnan natin kung ano sabihin ng piskal. At pag sinabi ng piskal, isampa nga sa kaso sa korte, naturalmente, lalabas ang warrant of arrest. Isi-serve ko po yung warrant of arrest personally. Tako na lang! Nalawa na! Oo, nakasigurado to. Ang tanong, nag-counter si Dado. Ngayon, pag nilabasan ng warrant ito, magpakita kaya o gagamitin na naman ni General Torre yung machine na pag itinutok sa lupa ay naririnig kung may heartbeat sa ilalim. Alam ko na! Nung ginamit yata ni General Torre sa KOJC, nung tinapat yata sa lupa, naririnig yata ganito eh. Ganun yata naririnig eh. Ewan ko, parang may naririnig yata ang demonyo dun sa ilalim. Eto kaya, sa aali si Dadong magtatago at hahanapin ni General Torre, gagamitin yung equipment na yon. Ano kaya maririnig sa ilalim ng lupa? Ano kaya maririnig? Ito mga kababayan
Pag lumabas yung warrant, si General Torre mismo ang mag-serve dito kay Sigang Sundalo. Ay, Kaning Sundalo. Sundalong kanin. Si Dado, mga kababayan. Na kung saan, sundalo pa ho, nung 19 kopong-kopong. Sa observation po ng mga nakakita kahapon, aba nawala yung tapang ni Dado. Nung sa mga social media, kung makapagmurat, makapagbanta sa buhay mo at kung kani-kanino, ganun-ganun na lang. Ay, Dinurog ka ni Dinurog ka ni Mike Abe, ni Sir Mike. Dado, ang masasabi mo? Tala ka na! Kung makapag-live daw, mura ng mura, tapang-tapang. Tapos nung nagkita sa Department of Justice sila ni General Torre, ganito na si Dado, oh. Naging pusa na eh. Samantalang nung live, oh, ikaw nung magkaharap kayo kahapon batahimik naman. Natakot yata. Lakas din bang asar ni, no? Lakas din bang asar ni Sir Mike Abe ang putik. Oh. Apo tapang-tapang, mura ng mura nung nan-live. Nung nagkaharap ko sa Department of Justice, parang okay naman. Meow, 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 meow. Sa'yo, General. Yun talaga ang marami po kasing epekto na pag wala sa lugar ang iyong tinitindigan at dinala ka na sa tamang forum, talagang kailangan magbait-baitan ka, otherwise lalo kang mamalasin. Ay, mga kababayan, maliwanag ha. Malamang nito isasampa na raw yung kaso sa Department of Justice sa korte. Pag sinampan ako, lalabasan na ng warrant yan. Yung warrant isi-serve mismo ni General Torre. Talo ko na! Oy, grabe ka, Dado. Dapat maging proud ka. Isipin mo, ang magsiserve ng warrant sa'yo, dapat maging proud ka rin. Ang magsiserve ng warrant mo, walang iba ang isang magiting na general sa ating henerasyon. Walang iba kundi si General Torre. Pwede mo ipagmalaki sa social media yan. I-post mo. Sinerba na po ako ng warrant ngayon, pero ako po'y natutuwa dahil ang magiting na general ang nag-serve ho sa ating henerasyon. Walang iba kundi si General Torre. Nagka-warrant mat ako, pero sinerve ng isang General Torre. Tapos, hashtag mo, hashtag proud. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.